Oy, Gidoms, what's up? Hi, pre. Jet. What's up? Musta? Ayun, okay lang. Balik na naman sa Kalbaryo. At, balik. Third year, second sem. Ayun, hindi ko nga alam kung paano na naman. Thesis na po yan, bilis ng panahon. So, Guys. Ayun, so magkasama kami ngayon ni Jetro kasi meron na kaming gustong balikan yes. na mga bagay-bagay. Kasi natural sa ating mga Pilipino maging sentimental. Sure. And sa lugar kasi na to, sa table na to, and dito mismo, 'di ba? 4 months ago, nandito rin tayo noon, 'di ba? Like sobrang busy namin noon, we're doing a project. Even though magkaiba kami ng section, di natin alam, magtadahan na nagbibigay ng ng track, 'di ba? Magkasama kami noon and we're doing a project na medyo, hindi pala medyo, major na project siya, di ba? Dahil Ano nga ulit yun? drag race. Yun, Ayun, yung drag race. Medyo that time kasi, nag-iisisik ako ng help dahil hindi pa ako ganun familiar sa software when it comes to song mixing and song recording. So at least si Kuya Jets meron siyang background sa pag-mix ng kanta. So nag-approach ako sa kanya at ayun, thankfully naman, sa totoo lang din niya naman talaga trabaho yun. Tinulungan lang din talaga ako dahil, sige, punta ka dito sa amin, turuan kita, samahan kita. Ayun, guide kita if ever. Ayun, at ayun, pagkatapos nun, nangyari is, meron akong iniwan na tawag dito, mahirap kasi yung 15 songs. So actually hindi lang yun yung pakay ko din doon kasi pamunta rin talaga ako para mabuo na yung plano talaga namin na may bala kasi talaga kaming release na noon pa talaga namin gustong gawin. Kaso dahil nga napaka-preoccupied ng schedules, napaka-busy. Sobrang hectic talaga. Oo, kaya ayun, thankful kami na dahil din sa program na yun na yung drag race. Ayun yung nagbigay daan para matakil din namin mapapag-usapan yung incoming project namin. So yun, so parang talaga nagkaroon kami ng chance na magkasama. Kasi pag magkaibang section kasi napaka-rare na magkasama kayo doing one thing. Kasi magkaiba ng schedule, magkaiba ng mga activities, magkaiba ng mga priorities. Hindi nagtutugma na yung schedule. Yun yung problem eh. Tapos yun, sobrang hectic talaga. Like, kung ano yung may imagine mo na word na hectic at sobrang busy ni schedule, yun yung na-experience namin that semester. Pero, yun, sabi nga niya, inalok ko yung place, inalok ko yung knowledge ko, yung guidance ko sa kanya kasi hindi rin naman biro talagang maging musical scorer that time. And napakahirap mag-produce ng napakaraming songs as in yung from scratch or something. Kaya ginawa na lang din namin ng paraan nun. Tapos, yun na nga, nandito kami sa kainan nun, kumakain kami ng siomai. Oo. Siomai rice. Yan. Kaso nabitin ako. So yun, habang kumakain kami ng siomai rice nun, doon kami nagkaroon ng chance na parang heart-to-heart talk ng konti. And doon niya na-open sa akin na sila, kasama yung banda niya, meron silang planong gawin na music video. So ako naman, as always, at palagi naman, na mga kakilala ko, alam nila yan, parang lagi ako nagpapakita talaga ng interest. Hindi dahil parang trip ko lang, pero minsan lang talaga rin ako magkaroon ng interest sa ganun eh. So parang, sige nga, parinig nga ako ng song nyo, ganyan. Tapos, subukan natin, kaming dalawa, na gawa natin siya ng music video. Yun agad, diretso. Na hindi ko pa naririnig yung song. Pero alam ko na may talent tong taong to kasi malakas din akong makasense nung ganun eh. Hindi naman ako parang sasama lang or magjo-join bigla nang kumbaga wala kang idea or parang hindi ka sasabak sa isang gera na hindi mo alam kung sino yung kalaban mo. Pero this time,
kailangan kong makilala kung sino yung kasama ko sa gerang papasukin namin. Yun naman talaga. Yun Grabe yung, naman yun. yun yung parang pinaka-idea nun. Tapos, alam ko hindi pa tapos yung September, nasend mo na sa akin yung Yung song. sample. Sample song. Sample na, Ayun, unfortunately, dahil meron akong hindi pa kami ganun decided as a band na i-push yun dahil hindi pa yun yung pinaka kinukuha, nire-require ng song that time. So, nagkaroon ng recording, re-recording, tapos remixing ng song. So, that time, since napaka-busy pa rin namin nun hanggang December ata, that time, dire-diretso pa rin kami nun kasi pagkatapos ng drag, pumasok naman yung mga short films. So, tas mga periodical exam, sabay-sabay, mga gawain yan eh. docu, Lahat yan. Tapos, ayun. research docu. Sabi ko, alam ko na laging napupunta lagi ito sa si Kuya Dom sa mga role na matataas. Ngayon, syempre, para to give way at respect din para sa kanya bilang artist is he needs ample time as well to restore his creative juices that time. Kasi, syempre, panibagong production na naman to. So, I've allotted him. Sabi niya sa akin na gano, pahinga muna ako nitong December. Sabi ko naman, sure, walang problema. Actually nga, gusto ko matapos yung song ng by 2023 December. Tapos na talaga. Kasi yung song na yun, last year pa yan. Gusto ko na talaga siya ma-release. Ngayon, sobrang hindi lang talaga nagkakatagpo ng schedule. Tapos wala akong manpower, wala akong productions, wala akong kilala. Ayun, yung blessing in disguise yung nangyari na program na yun. Tapos, ayun, nakilala ko to. Tapos, nagsimula na yung project. Ayan na, nagkaroon na ng plano. Ang gusto ko lang naman dito kay Kuya, Jeds. Kasi, siya, tawag dito, napaka-hands-on niya. Uy, kung, pag-usapan na natin. Yung parang siya pa yung, although ako yung may kailangan, pero tipong siya pa yung parang nag-i-initiate minsan na i-check up, kamusta, tuloy na ba tayo, mga ganyan. Ako naman, ayun din ng go signal ko din para, ang daming mga adversity rin sa katotohanan para sa isang production, pero, kasi marami ka rin mga na-pending na production, di ba? Yeah. That time. So, ayun, hopefully, ito, patapos na. And, ayun. Pero balik muna tayo dun sa, So, paano ba nangyayari ulit yung, yung plano? Di ba during meet yun? Sabi mo ko. September pa rin yun. Tapos, hindi ko rin makakalimutan, nasa kalagitnaan din ako ng sakit nun. Pero hindi ko sinasabi sa kanya na, friend, hindi ako nakakapasok ng mga ganitong araw. Nakahiga lang talaga ako, talagang Pero, yun, nagkaroon ng time na na-meet ko siya together with his band, Bullet Groove. So, parang dun pa lang, sabi ko, ko na yung best foot ko for this project. So, nagpakilala ko sa kanila, and then, we brainstorm. Tapos, ang pinaka-rule ko kasi sa ganito, especially music video and collaboration siya, parang ayoko ng 50-50 na idea. Parang, actually, more likely nga, parang gusto ko lang 90-10 eh. Pero sa amin, feeling ko parang nag-60-40 kami. Ibig sabihin, I need to compromise kung ano yung gusto nila, kung ano yung ideas nila. Kasi, at the end of the day, kanta nila yon. Correct. At the end of the day, sa kanila yung rights nun. And parang ako naman is pumasok lang dito para tulungan sila to make it reality. Parang ganun lang yung pinaka-mission ko that time. Tapos, yun nga, nasabi mo na ang target date is December 2023 noong una. Yun, nasabi ko na rin to sa vlogs ko before na talagang the whole 2023 kasi is burnout ako. Like, I didn't know paano ko i-recover yung sarili ko, paano ko i-regain yung burning, yung apoy sa passion na ginagawa ko. Pero, this project, medyo iba siya talaga. Like, October, November, December, dumaan yung mabibigat na araw, yung hell weeks na yun. Pero, alam mo yung parang hindi nawawala sa isip ko na, ay, meron akong gagawing project kasama si Jetro. Pero hindi ko naman siya pinrioritize nung time na yon kasi yung daming priorities eh. Kumbaga parang hindi nawawala sa listahan ko na sa dulo meron akong pinangakong proyekto with Jetro, with his band, na isang music video.
So, kailangan ko muna i-check yung mga nasa taas. Docu, short film, ganyan. Kung ano yung position ko, yun lang naman yung ginagawa ko. So, hanggang umabot yung December, na medyo lumuwag na yung schedule, ganyan. So, doon na ako nag-start na mag-initiate. Sabi ko, nasabi nga niya, ang daming projects na pending. Correct. Talagang project ses, marami yon. Marami ako nakausap, hindi lang siya. Maraming gusto nang ituloy. Alam mo yun, parang puro usap talaga eh. Kaya nga nagkaroon ng time na parang may nagsabi sa akin na, yan si, puro salita lang naman yan eh. So medyo na-hurt ako nun. Kasi totoo nga, parang, tara plano, ganyan. And ang fear ko talaga is, itong project na to, mauwi ulit sa ganon. Sabi ko, ayoko nung ganon. So, nasa kalagitnaan ako nung recovering ng burnout ko. Nag-start na ako. Sabi ko, Jet, nagawa na ako ng plano. Gagawa na ako ng schedule. Ang kailangan natin gawin, sundin to. So, tinawag ko yung help ng grupo ko, which is the G6. Kaming group 6. Yun talaga yung original namin eh. Ayun nga. So, parang Actually, isa rin sa mga challenges na na-encounter ko, syempre, gagawa kami ng music video. Napaka-importante po na, syempre, merong gaganap, merong cast. Ayun, sabi ko, medyo, alam mo naman, sinabi ko naman sa kanya, medyo, yung budget ko rin, medyo, medyo estudyante lang kasi ako, kaya, medyo, na talaga, baka pwedeng, humingi ako sa kanya ng Ang kagandahan lang, yung sa part ng production na to, although hindi siya, sa totoo lang po kasi ang production, napaka-expensive niyan eh. May gastos siya. Oo, sa totoo lang. At isang perks na rin talaga kasi yung mga artist na gaganap sa amin, parte sa circle of friends ni Doms. Yun pala, sila Mar tsaka si Nicolay. Masasabi rin natin na na may mga face value din, sabi na may mga itsura din eh, di ba? Tapos magaling din. Tapos cinephilia pa. So ibig sabihin parang gusto niya rin talaga yung mga acting artist related na mga production. Sabi ko, ayun, pwedeng Guwapings yun. Angel Baby Award nga yun, di ba? Guwapings yun, di ba? Ayun, sabi ko naman, ikaw pala may artist kang kilala. Sabi niya, siya na nag-offer. Ayun. Kumbaga, malaking lift up na rin sa akin that time. So, ayun, pagkatapos nun, inintroduce niya na sa amin yung J6 together. Siyempre, inintroduce ko rin yung banda ko rin, yung grupo ko sa kanila. Ayun, we collaborated through Meet. At yung mga plano, nagbagsakan na, ayan na. May mga target dates na. Actually, may mga target dates kami na hindi nasunod, pero ako naman din, hindi naman din to madalian at rush. Kailangan din binibigyan natin ng oras para maganda rin yung takbo ng production. Baka busy rin yung mga tao. Siyempre, may mga kanya-kanya rin priorities. So, nagtagpo lang kami kung saan available yung lahat. So, that time, ayun. Pero yun, putulin muna kita dyan. Sige. Balik tayo dun sa pinontrata ko yung mga kaibigan ko. Yun kasi yung time na, lagi ko rin naman sinasabi, parang lagi kong pinopost din online na lagi ko tinatap yung mga kaibigan ko kapag meron akong trip na gawin. So, kapag merong, may mga opportunities na ganyan, nang unang-una ko itatap yung mga closest friends ko talaga. Pero hindi naman lahat matatap ko eh. Kumbaga kung sino yung feeling ko mapagkakatiwalaan ko for this one. Kasi sobrang dami rin naman ng circle eh. So, sabi ko, hindi na ako lalayo. Doon na ako sa alam kong mga kasama ko na, nakasama ko na sa production before. Which is, yan, sina Mar, sina Nicolay, magiting ko na rin yung iba, sina Corsi, sina Nick, sina Catherine, si Marty, yan, sina Bay, sina Lay. So, sabi ko, hindi na ako lalayo. Nilapit ko sa kanila. Pero they didn't say yes dahil sa akin lang. Nag-yes sila kasi napakinggan nila yung kanta. And tulad ako, kaya napa-yes din ako. Ang ganda ng songs eh. So, hopefully, napanood nyo na siya. Pakinggan nyo na. Pakinggan nyo na siya, napanood nyo na yung MV na ginawa namin. So, iba-iba talaga siya eh. Parang,
medyo mahirap ipaliwanag for this one, pero overall, parang hindi dahil kay Jethro, hindi dahil sa banda niya, yung mismong craft na gawa nila, doon kami napayas talaga. At doon kami napakomit na, sige gawin natin to. Grabe naman yun. Tapos, isa pang ano ko kasi is, ang fear ko is, kapag meron akong nilalapit na artist, kasi parang gusto ko yung subok ko na, or nahawakan ko na siya, na-direct ko na sila. Eh, itong sina Mar, tsaka si Lay, ito yung totoo, hindi ko pa sila nahawakan. Ang talagang gamay kong umarte, si Mar. Kasi nakagawa na kami. Pero sabi ko, si Nicolay, hindi ko pa alam. Pero sabi ko, since nandiyan naman si Mar, na real life couple naman sila. Oh. And I know... May chemistry. Oo, may chemistry talaga sila eh. Tapos, alam mo yun, yung connection din, yung band namin as a group, napakalaking tulong. So yun, parang everything follows na lang talaga. Pati yung mga kasama sa full production. Oo. Sina Corsi, lalo na si Marty. Ayun. Tapos si Renz na jowa ni Corsi na hindi naman talaga pupunta that day, pero napakalaking tulong din sa production. Yes. Yun. Parang the rest is history talaga eh. Yan na nga. Tsaka, syempre, meron din kasi magandang craft din na meron tayong legacy na iiwan sa mundo. Parang part din ng pagiging artist natin. So, something na siguro, di natin alam kasi napaka-uncertain ng future. Di natin alam kung hanggang saan naabot ng buhay o kaya pag matanda na tayo. Pero may maganda kasi na may mababalikan tayo. Ay, eto, kasama ko tong mga to. Ang kagandahan din kasi dito sa production na to, hindi lang siya sa mismong output mismo. Pero ang akin lang din, solid sila kasama din. Mga mga genuine. Okay din yung mga laughters, mga kalokohan, mga tawanan, mga banding, tapos mga bardagulan na lugi ako kasi 6 sila, ako mag-isa. Pero ayun, napaka-solid lang din kasi parang out of nowhere, bigla-bigla mo na lang mamimit yung mga ganong tao sa pamamagitan ng isang tao din. Kaya yun talaga, napaka-astig lang din. At syempre, sa part din ng production ni Direct Doms, napaka-remarkable at promising din yung mga skills ng bawat members dun. Malaki talaga yung ambag. So, itong production team na rin to hindi lamang yung sa craft namin kung paano nila pero kung paano nila kami in-accommodate, kung paano nila kami paano kami in-approach, napaka-effective. Imagine, yung budget namin, napakalit. Actually, gusto ko po ibigay kaso yung dignified salary nila kasi syempre, production to. Ako naman, bilang student ako ng broadcasting na production, alam ko yung expenses, alam ko yung gastos ng manpower, lahat kailangan. Pero nakita ko sa mga tao, in spite of that, nakita ko yung resilience nila, yung kagalakan nila mag-volunteer din para matapos tong art na to, yung ginagawa naming project that time. So, ayun, if ever you have mga nag-endorse na ba ako mamaya? Parang ang bilis eh. Ayun, saan ba tayo? Balik muna tayo sa Ayun, siguro, add ko lang din. Ako kasi honestly, parang, if we're talking about talent fee, ganyan. Isa ako sa mga taong sobrang iwas pag-usapan yan. Bakit? Kasi number one, alam ko kung ano yung value ko. And at the same time, I need to compromise on that. Ang daming mga projects ko rin before na ganun yung problema eh. Parang, ay sorry, we cannot meet your ganito, ganyan. And medyo mahirap din naman talagang i-explain din on your part na ito po kasi yung binabayaran nyo naman sa amin is hindi naman yung kami mismo. Diba? Pero mahabang usapan yan. Parang ang gusto ko lang sabihin is, ngayon, parang hindi pa nagmamatter or hindi pa gaano ka-importante pag-usapan yung pera for doing a certain project for now. Kumbaga parang kami rin, parang we're just exploring pa, parang gusto pa namin mahanap ano yung worth and value namin as an artist, as part of production, ganyan. So parang nandun kami na magko-compromise at hindi dahil magko-compromise kami, magko-compromise sa mismong project. Kumbaga, nandito kami, we're doing 100% na kung ano yung kaya namin gawin.
hindi namin iisipin kung may iabot pa tong mga taong to. Or meron bang, or kung ano yung maghihintay sa amin eh. Kumbaga, ni-reach out, napag-usapan din naman, at talaga pong magastos sa production. Totoo. So parang sa amin, on our end, parang yung gastos na lang na, yung mismong paggagastosan na lang muna, yung isipin, parang ganun muna, parang ayaw namin pag-usapan yung sa talent fee, ayaw namin pag-usapan yung anything else, kasi baka isipin, kaya kami gumagalaw because of that. Correct. So may mga tao na handa pa rin mag-sacrifice para gawin yung mga ganitong bagay. Pero, naiintindihan eh. Kumbaga, alam namin yung ano ng bawat isa eh. Pero, it's also, parang, ito rin yung, siguro calling din sa mas malalaking mga production, sa mas malalaking ano na, talagang i-value nyo yung mga talents talaga. Like, wala naman talagang halaga yan eh, kung tutuusin. Pero, dahil ginagamit siya for a living, ganyan, so, kailangan mo siyang i-value, but at the same time, tayo naman, sa stage natin, parang nandito tayo to experiment, nandito tayo to try, nandito tayo para mag-explore pa. So, set aside of those things, magtatrabaho kami ng maayos. Magtatrabaho kami ng kung ano yung best na kaya naming ibigay, na baka hindi pa nakita nung iba, or baka hindi mo pa nakita before, pero binigay namin dito. Yun naman talaga. Yun ang parang pinaka for me, honestly, tsaka personally, na parang, yun ang habol ko. Whenever I approach people, tapos natatakot kasi sila eh, baka may bayad dyan, ganyan, baka. Ang bottom line niya, kapag tayo ang lumalapit, huwag niyo isipin yung money or expenses, ganyan. Kasi willing kami mag-compromise. Tsaka ako sa kanila, parang, gusto ko kasing ipakita na napaka-taas din ng respeto namin sa ginagawa nyo, sa mga musician, kayo mismo. So parang, ang lagi ko rin sinasabi, sino-sino pa ba magtutulungan sa mga ganitong sitwasyon kung hindi tayo lang din. Correct, totoo. At tayo din nakakaintindi kung gaano kahirap to eh. Totoo. Papanoorin nyo siya ng 5 minutes, hindi nyo alam yung 2 araw na binuhos namin to do that thing. Pero hindi lang 2 araw yon kasi nagsulat, nagplano, nag-edit, tapos yung promotion pa, everything else. Pero ayoko naman nung single credit lang na isang tao. Correct, totoo. At the end of the day, lagi kong sasabihin na itong project na to, itong music video, collaborative effort of Bullet Crew and G6 Plus Production. Ang gusto ko kay Kuya Doms, napaka-humble niyan. Kahit sabihin natin napakadaming ginawa niyan, siyempre kay credit niya pa rin ng ano. Hindi, ano kasi, parang... Hindi kasi grabe yung ginawa nito, boy. Nagugulat ako, bakit walang update? Uy, kinakabahan na ako. Dumsan na ng balita dito. Parang ano na, parang New Year na. Uy, parang walang gumagalaw sa baso. Yun pala. Pagka bigla nag-chat sa akin, Ket, ay Kuya Doms, tinap ko na, pati si Mar, sabi ko, tinap ko na. Tapos nagulat ako nung pagka-chat niya, naghihintay lang pala siguro nakalabitin ko to. Pagka, binaba yung Google Drive, punong-puno ng mga docs na timestamp, napakatrabaho, mga shot list, mga tawag dito, yung sequence treatment. Grabe, in-apply niya lahat ng mga natutunan niya. Grabe, napaka-organized ng pre-production sa katotohanan lang. Kaya masasabi ko rin nung feeling ko nung mga December, supposed to be dapat hiatus to na pero nagtatrabaho yun, Matik. Hindi ka kasi pwede makagawa ng mga ganung output. Kailangan kasi iniisip mo pa yun eh. Bago Kaya ayun, dire-diretso na rin talaga to si Doms. Kaya pati sa post-production, sa photography, sa kanya rin napakalaking part din talaga ni Kuya Direk, ni Boss Direk dito eh. Kaya boss na direct pa, ganun ka talaga po eh. Pero ayun, nakikita mo naman din kung paano niya pa rin binavalue yung ina-acknowledge yung grupo niya sa production na ito. So, ayun, saan tayo? Siguro meron lang akong parang end statement about that. Kasi isa talaga sa sakit ng ulo ko, or magiging sakit sa ulo sa akin. Yung mayabang po kasi ako. Parang yun talaga yun eh. So, parang
Alam mo yun? Yabang ka pala? Parang Hindi yung... ako. Pero Grabe naman. ayaw ko siyang parang ayaw ko siyang, Parang di naman. parang hindi naman. Yabang ka pala. Yung talaga mga closest friends ko dyan, alam nila yun. Ah, okay. Pero yun, parang kinokontradict ko yun in a positive way. And alam mo kasi yun parang ako sa sarili ko, kahit sabihin mo na 50% ako gumawa, or kung ilang mga percentage yun. Sabi ko, merong percentage doon na meron akong, may tumulong sa akin. May percentage doon na hindi naman ako yung gumawa nun. May percentage doon na, yun yung ina-acknowledge ko. Na parang, sinasabi ko nun sa production, kahit gaano kaliit yung naging trabaho mo as production assistant, PA, hanggang sa pinakamataas, kailangan mo i-acknowledge yun. Kasi you cannot work isang production na may mawawala, may mapipilay. Correct. Parang, binabalyo mo sila kasi kasama sila dun sa ginawa mo eh. So parang, regardless of percentage, kung gaano karami yung ginawa mo, may ibang gumawa ng trabaho. Merong iba nagtrabaho para doon. And, you know the effort, you know kung paano sila lumag-ari, kung paano sila kumilos, gumalaw sa production. So, as one of part of the production, nandun yung parang paulit-ulit mo silang ibabalyo, paulit-ulit mo silang Yun naman talaga. At ang ending nun, after this production, sila mismo lalapit sa'yo. Kuya Dom, Kuya Jed, willing pa ulit kami gumawa. Yun naman talaga. At na nga sila sa susunod na production. Hindi ko alam sa mga to. Hindi pa kayo napapagod. Sabi ko, kakatapos na natin ah. Yun yung talaga on fire din kami. So parang hopefully, di siya mawala. And ako personally, hopefully, masundan to sa atin. Oo naman. Sure, why not? Actually, unang pangalan namin to, syempre may mga ipapasabog pa kami. Syempre pag first take pa, siguro sa una, may mga, tsaka mga bata pa naman kami kahit pa paano. Siguro, sabihin nating pag may somehow may experience, feeling ko mas may ilalabas pa kaming mga animal kung animal. Pero totoo yun. Pero seryoso, parang... Words lang naman yun, pero tama ba? You're talking about yung talagang... Oo, kasi isipin natin baga, iba pa rin kasi pag medyo naging sanay ka na talaga, biyasa. Siguro along the years, siguro sa composition writing ko, sa directing mo, eventually naman hindi lang naman tayo magiging satisfied lang sa current skill natin. So, I believe sa susunod nating mga crafts, parang may mas ibibigay pa tayo na yan ang mga dapat abangan kasi syempre bilang artist lang hindi kami basta-basta nakokontento lang kung ano yung kasalukuyang kakayahan namin. Hanggat humihinga kami, syempre pagbubutihan at gagalingan namin sa mga talento na binigay sa amin ng Diyos saka yung purpose na ayun, binigay sa amin. Ayun. Thankful din ako dahil ayun nga si Direk din yung kaninang nasabi niya dahil actually silang mga direct, meron talaga silang concept na sa isip nila. Pero the moment na kinonsider niya rin yung mga yung ideas ng mga bandmates ko kasi sila yung mga gusto yung inintegrate nila, pinakita nila sa sa tawag dito cinematography, yung sa storyline. Ayun, malaking bagay din na yun. Makikita niyo talaga na kung paano rin nire-respeto, na binavalue rin ng direct. Kumbaga kung paano niya i-value yung mga inferiors niya. Sabihin natin siya, of course, he's the director. He's the, sabihin natin, top of the head. Yung head. Yun nasa pinaka-punong patugod. Pero, you can see that great leaders also listen as well. Kaya, that's a great thing. Kaya I think naging successful tong project na to. Yan. Ikaw, may nadagdag ba? Wala na siguro. Sa labas siguro. Basta ba tayo sa labas eh. Tara. Done? Oo. Yung welcome sa aming third part ng aming vlog. Diba? Panibagong view. Ayun. Lugi ako kayo doon, si Dom lang maputi eh.